Nagpakasal nga kayong dalawa? Ikaw na batang to, sabihin mo nga, paano mo nagawa na? Malinlang ang dalagang ito para pakasalan ka? Tatay, hindi ko nilinlang si Chloe. Tunay kaming nagmamahalan. Katarantaduhan, rider ka lang. Pangulo siya ng kumpanya. Bakit siya magkakagusto sa tulad mo? Binibini, huwag kang mag-alala. Ang Tito Leo mo dito ay isang makatwirang tao. Kung may sino mang nananakit sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Aayusin ko yan. Tito, ako ang nanligaw kay Lucas. Noong unang pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko na siya ang para sa akin. Tunay kaming nagmamahalan. Anong klaseng gulo ito? Parang pelikula ang buhay. Isang makapangyarihang babaeng amo na nahulog sa isang mahirap na rider? Tatay, pumunta kami rito ngayon para ipakilala sa iyo ang 5 tiyan ni Chloe. Ilan? 5. Nasaan ang cellphone ko? Naiwan ko kaya sa sala? Ito, ang tiyan ni Chloe. Ang pangalan niya ay Serena Mendoza. 10 siyang taong mas bata. Kaysa sayo, siya ang pinakabatang direktor sa ospital ng Awa. Ang tiya niya ay 10 taong mas bata sa akin? Kaya, ang mga magulang mo ay... Tito, medyo kakaiba ang sitwasyon ng pamilya ko. Ang mga tita ko ay mga iskolar mula sa mahihirap na pamilya na pinag-aral ng mga magulang ko. Itinuring nila akong tunay na pamangkin. Nang mawala ang mga magulang ko, sila na ang naging tanging pamilya ko. Ah, ganun ba? Tatay, huwag mo muna akong istorbohin. Hayaan mong tapusin ko ang pagpapakilala. Ikaw na batang to. Ngayon, ako pa ang sinasabihan mo. Ito, ang isa pang tiyan ni Chloe. Ang pangalan niya ay Stella Mendoza. Hindi ko alam kung narinig mo na siya. Ito si Stella Mendoza, ang reyna ng pop. Isang napakalaking artista siya. Sa ganyang kalaking pamilya. Nag-aalala ako kung tatanggapin pa kaya nila ang aming simpleng pamilyang Santos. Chloe, nagmamadali akong pumunta rito, kaya hindi ako nakapagdala ng anumang regalo. Hayaan mong lumabas muna ako para bumili ng kaunti. Hindi na kailangan yun, Tito. Tatay, Babalik lang ako. Mag-ingat ka. Ang katawan ng reyna ng pop na si Stella Mendoza ay napakaputi. Bastos. Aray, huwag kang mabilis. Matandang manyak, ikaw ang biyana ng pamangkin ko. Na Chloe, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pag-aasawa ng anak mo, sa pamangkin ko na Chloe, ay hindi talaga mangyayari sa pag-aproba ko. Binibini. Hindi, superstar. Natakot lang talaga ako na mahulog ka, kaya hinawakan kita. At wala akong nakitang kahit ano. Ano ng lakas ng loob mong sabihin iyan? Tita Stella, pakiusap, huwag kang magalit, hindi ganoon ang Leo. Talagang hindi ito pagkaunawa. Stella, sinong manyak ang pinag-uusapan mo? Siya. tatay, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, anak. Ang mga tita ni Chloe ay mas maganda ang isa't isa. Ginoong Santos, ayos lang ba kayo? Anong nangyayari dito? Ang mga tita ni Chloe, bakit sila walang suot? Tatay, huwag kang titig. Magkakaroon ng maling hinuha ang mga tao. Tatay, ikaw, nagdurugo ang ilong mo. Ginoong Santos, ayos lang ba kayo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ganti iyan. Stella, ano ba talaga ang nangyayari? Nauntog lang ang ulo ko, at sa hindi inaasahan na buhay, ang kapangyarihan ng mata ng Diyos. Sige, Lucas, tulungan mo ang tatay mo na magpahinga sandali. Mga kasama, hindi sila mga tambay. Isa ang nobyo ko, ang isa naman ay aking magiging biyenan. Mga kasama, ito ang tatay ko. Dinala ko ang tatay ko dito ngayon para makipag-usap sa inyong lahat, para pag-usapan ang kasal namin ni Chloe. Oo, hindi ko iiwan si Lucas. Kasal na kami. Pero sana naman, ay tanggapin ninyo kami. Kunin mo ang pera sa card na ito at umalis ka sa bahay namin. Umalis ka. Ang pagtira sa bahay namin. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Umalis ka, Leyes, ngayon din. Hindi ako sang-ayon.
Si Leo Santos ay isang gwardya lang, at si Lucas Santos ay isang delivery boy lang. Tingnan mo nga ang sarili mo, ikaw at sila, magkakasundo ba kayo? Ang mata ng Diyos na ito ay nakakakita ng lahat, maging ang kinabukasan. Tama, Chloe, makinig ka lang sa amin. Hindi namin sinasadyang saktan ka. Kaya, Leo Santos, ikaw ay, pera lang ng pamilya namin ang habol mo. Ang card na ito ay may 2 milyong dolyar. Kunin mo ito, isama mo ang anak mo, at iwanan mo ang aming Chloe. Tama ka sa ilang bagay. Ako ay isang gwardya. Ang anak ko ay naghahatid ng pagkain. At hindi kami mayaman. At ang 2 milyong dolyar para sa pamilya namin ay isang malaking halaga. Ngunit ang perang ito ay hindi ko kukunin. Kung si Chloe ay iiwan ng anak ko ngayon, aalis na kami. Ngunit kung sila ay magpapasyang magsama, habang ako'y humihinga pa, walang sino mang makakasagabal sa kaligayahan nila. May tibay ka rin pala. Binibining Mendoza. Ano ang ibig mong sabihin? May ilang bakanteng kwarto sa bahay. Ikaw at ang anak mo ay maaaring tumira muna doon. Sa mga susunod na araw, ako mismo ang magmamasid. Kung ang sinasabi mong pagprotekta sa kaligayahan ng anak mo ay pawang salita lamang, pero, Serena. Sige, ipapakita ko sa'yo na walang sinuman sa pamilya Santos. Ang isang, sikim at maalay na buhong. Chloe, ikaw ang mag-ayos ng kwarto ni Lucas Santos. Ang kwarto mo, ako ang bahala. Tara na. Ito ang kwarto mo. Ayos, ayos. Salamat. Oh, siya nga pala. Serena, mag-ingat ka sa paglalakad mamaya. Anong ibig mong sabihin, mag-ingat? Ha? Array. Ayos ka lang? Ha, ayos lang ako. Hoy, teka, paano mo nalaman na madadapa ako? Hindi pwedeng malaman niya. Nakakita ang mga mata ko ng mangyayari sa hinaharap. Ha? Masyadong manipis ang takong mo. Madaling madulas kapag naglalakad. Sige, salamat. Ay, Ayos ka lang? Ay nako. ang sakit. Sa tingin ko na ipilay ang bukong-bukong ko. Serena, nakapag-aral ako ng paghilot ng buto. Kung hindi mo ikinababahala, maupo ka at hayaan mo akong tingnan. MMHMM. Ito, maupo ka. Ngayon, tungkol sa bukong-bukong na ito. Subukan mong tumayo. Gumagaling na ang paa ko. Mukhang si Leo Santos ay sinadya lang na ilihis ang aking atensyon kanina sa pamamagitan ng sadyang pagtitig sa aking mga paa. Ito ang 5 milyong dolyar. Ituring mo ito bilang iyong gantimpala sa paggamot sa aking pilay kanina. Hindi. Tanggapin mo. Ang 5 milyong dolyar na ito. Napakadaling nakuha. Wow, ako lang. Ginamo lang ang paa niya. At binigyan ako ng 5 milyong dolyar bilang pasasalamat. Hindi pwede. Ganito ba ang isang mayaman at makapangyarihang pamilya? Hoy, lahat. Nag-livestream lang ako para sa saya. Kung gusto mo, sumali ka at tulungan mo ang vibe. Kumanta lang, walang pagpapakita ng mukha. Ito ay dapat ang pinakamainip na livestream. HMPH. Ikaw, isang singing streamer, bakit napaka-reserve? Kaya walang sumusunod sa'yo. Bahala na. Dahil ang viewer count mo ay napakababa. Bibigyan kita ng suporta. Salamat, Happy Family, sa gift. Melody Mendoza, kahit hindi ko ipakita ang mukha ko o magpakitang gilas sa audience, makakatanggap pa rin ako ng gifts. Isang viewer lang at $1 na bulaklak. Makukumpara ba sa fanbase ng Reyna ng Pop? O hindi ko ginagawa para sa pera. Gusto ko lang malaman, sino ang gusto ako dahil sa pagkanta ko, at sino ang gusto ako dahil sa mukha ko. At tingnan mo, ang lalaki dito ay iba sa mga nagpapanggap na sincere. Pera ang habol, iba talaga siya. Hindi tulad ng ibang tao. HMM. Sinasabi mo Lucas Santos at Leo Santos. Eksakto. Ang kaligayahan ni Chloe ay nasa kamay natin ngayon. Dapat silang suriin ng maayos. Para sa Chloe.
Kakaiba, bakit may chill sa spine ko? Hey! Dahil nakikita ko ang hinaharap. Ang stop, makikita ko rin ba ang mga iyon? 0.39. Gumagana talaga. Ang galing. Ang kama sa bilya ay napaka-komportable. Oh, ang stop ko. Tumataas talaga sila. Leo, magbalikan tayo. Alam kong ako ang nagkamali. Ikaw at ang anak natin, ang pinakamahalaga sa akin. Ngayon, tatayo ako ng mataas, sa harap ng dating asawa ko. Parang talagang kailangan kong pumunta sa meeting na ito. Hindi, kailangan kong magbihis ng kaunti. Anong nangyayari? Bakit kumikilos ang mata ng Diyos ko? Kumikilos? Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Hay nako, bakit hindi ka nalang magkumot? Hindi ka na bata. Si Leo Santos na ito. Sinisikap ba niyang talagang takpan ako? Hindi. Ang habol lang niya ay ang pera ng pamilya natin. Mukhang hindi masyadong masaya ang mga kapatid kong babae tungkol sa pamilya ng nobyo ni Chloe Mendoza. Hoy! Hoy, mga pare! Naniniwala ba kayo? Ang dating asawa ko ay babalik na ngayon sa akin. Haha, Leo, pare. Tigilan mo na ang pagyayabang. Akala mo ba dahil lang sa ang anak mo ay umarkila ng magarang kotse, ang dating asawa mo ay babalik sa iyo? Tama, kung ang dating asawa mong manghuhutot ng ginto ay babalik sa'yo, bibilhan kita ng isang kaha ng sigarilyo. Sige, deal? Leo, nagkamali ako. Ikaw at ang anak natin. Kayo lang ang mahalaga sa akin. Ay nako, bumalik nga siya. Eh ano ngayon? Na-realize mong nagkamali ka. Anong pakialam ko doon? Oh, ano ba? Leo. Magsama tayo muli. Magpakasal tayo ulit, ngayon na. Mula ngayon, magkasama tayo magpakailanman. Paano kung sabihin ko sa'yo Ha? na ang kotse na minamaneho ni Lucas Santos ay sa kanyang boss? Ano? Seryoso ka ba? Oo, Tsuper lang siya. Bakit hindi mo sinabi? Nasayang mo ang oras ko. HMPH. Sa isang manghuhuthot ng ginto tulad mo, bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay pag-aaksaya ng hininga ko. Buntong hininga, matanda. Hindi ko dapat, pinagkatiwalaan ka. Leo Santos. Napakagandang babae. Ikaw ang isa tanging reyna ng pop, Stella Mendoza. Hindi ako. Mali ang napuntahan mo. Ang reyna ng pop, si Stella Mendoza. Kilala pala si Leo Santos. Ano ba talaga ang background ni Leo Santos? Ang reyna ng pop. Ang lakas ng loob lumapit at bumati sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Dito ka pala nagtatrabaho. Akala ko, may ginagawa kang kalokohan. Balak ko sanang. Hulihin siya sa akto at ilantad ang totoong kulay niya. Pero ngayon, mukhang hindi na uubra yun. Aalis na ako. Maaga kang umuwi mamaya ha. Soup. Tingnan mo yung picture na sinend ko. Si Binibining Superstar Mendoza. Parang close na close sa. Isang gwardyang nasa katamtamang edad. Huwag mong. Hayaang nakawin siya nito. Ano ba ang gusto sabihin ni Stella? Kahit si Stella Mendoza, may gusto kay Leo Santos. Siguradong sikat na si Leo Santos ngayon. Leo, kain tayo. Mamaya, magpapareserba ako ng kwarto sa hotel. Para makapag-usap tayo ng maayos. Sige, tama na. Magpapareserba ng kwarto sa hotel? Ilang taon na tayong hiwalay. Magpakatao ka naman, TSA. Leo. Pasensya na. Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Talaga. Huli na ang lahat. Patawarin mo na ako. Isang maganda,
Napakaganda, itong klaseng babae ay mas maganda pa kaysa sa mapagmataas na reyna ng pop na yon. Baka naman, para kay Leo Santos din siya. Serena, anong ginagawa mo sa hotel namin? Gusto mo bang makipagbalikan? Hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Ito, mukha ba akong tanga sa'yo? Gets. Kaya pala yung dating asawa ang nagkakagulo. Ma'am, pakikuha naman po. Kung patuloy mo siyang guguluhin, tatawag ako ng awtoridad. Serena, salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman. Alam ko kung paano nagmamahalan sina Lucas Santos at Chloe Mendoza. Pero, ang dalawa kong kapatid na babae ay determinado. Napigilan sila. Pumunta ako rito ngayon para sabihin sa'yo na handa akong tulungan ng iyong anak at ng aking pamangkin na magkasama. Hay, ang galing naman. Huwag kang mag-alala. Kapag nagpakasal na si Chloe Mendoza sa aming pamilya, ituturing ko siyang mabuti, Titingnan natin yan. Saan ka pupunta? Maaari kitang ihatid. Ihahatid mo ako. May sasakyan ka ba? Ako. Mustang yan. Sasakay ka ba? Oo nga pala, nakita ko lang ang kotse ni Stella. Pinagbantaan ka ba niya para paghiwalayin sina Chloe at Lucas? Hindi naman. Sinabihan lang ako na umuwi ng maaga. Mula nang madukot sila Stella at Melody, kumbinsido silang pera lang ang habol ng lahat. Kumbinsido silang pera lang ang habol ng lahat. Kumbinsido silang pera lang ang habol ng lahat. Hoy, Leo. May ideya ka bang paraan para pigilan sila na makialam kina Chloe at Lucas? Meron, sigurado. Kung mas mayaman ako sa pamilya ninyong Mendoza, malulutas lahat yan. Ikaw, isang gwardya, akala mo kayang makipagsabayan sa pamilya Mendoza, maliban na lang kung may superpower ka sa pera. Paano mo naman nasabi na wala akong superpowers? Sige, pupunta na ako sa trabaho. Mas mabuting umalis ka na. Problem. Hay nako, ang pagiging magulang, nakaka-stress talaga. Diyos ko. Ang mata ng Diyos na ito, ang kakayahan nitong makakita ng hinaharap, ay ang lupit. Paano may manggaas pang magdroga ng babae? Sa panahon ngayon, Bitawan niyo ako. Ayaw kong pumasok. Professor Reyes, ang aming boss, limitado ang pasensya niya. Huwag niyong pahirapan pa ang sitwasyon. Tama ang hula ng mata ng Diyos. Kailangan ko silang pigilan. Tumigil ka dyan. Sino ka ba? Isang simpleng gwarda lang. Haharinjan mo kami. Umalis ka na. Ako ang gwardya dito. Teritoryo ko ito. Dito, ang batas ko ang masusunod. Di mo ba nakikita na ayaw sa'yo nitong babae? Pakiusap. Isang kahabag-habag na gwardiya na nakikialam sa hindi naman dapat pinakikialaman. Makinig ka. Kami ay mula sa StarTech. Siya ay consultant namin sa proyekto. Gusto siyang kausapin ng boss namin. Para sa isang usapan, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Kung hindi, magdudusa ka. Alam ko na, ang mga galaw mo. Subukan mo nga. Talaga? Ulitin mo. Bitawan mo siya. Magbabayad ka para dito. Ayos ka lang ba, Binibini? Dalhin mo ako sa hotel room ko. Sige, tibayan mo lang. Hindi ko sinasadya. Ako lang. Alam Magpahinga ko, ka ng malamang mabuti. pagod ka na. At magiging maayos ang lahat bukas. Ikaw naman. Nasa labas ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka.
Oh, gising ka na. Anong ginagawa mo dito? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kayong mayayaman, mahilig lang kayong magbigay ng pera, hindi ba? Hindi ko lang alam kung paano magpasalamat sa iyo, kaya binigyan kita ng pera. May 10 milyong dolyar sa card na ito. Alam kong ang perang ito, kung ikukumpara sa kabutihan mo, ay wala, pero ito ay tanda ng aking pasasalamat. Ipinipilit kong tanggapin mo ito. Ha, ang gandang dalaga. Hindi ako makapaniwalang may nagdroga sa kanya. Buti na lang na pinalabas ko ang mga lason sa kanyang katawan. Kung hindi ko ito tatanggapin, baka masaktan ang kanyang puso. Ako si Ava Reyes, propesor ako ng matematika. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Ha, ako si Leo Santos. Isa lang akong gwardiya dito. Leo Santos. Nakuha ko. Oo nga pala, hindi ka ba dapat papasok sa trabaho? Hatid na kita. Ha, hindi na kailangan. Dito lang sa baba ang trabaho ko. Sige na, hatid na kita. Sabihin na lang nating isang araw akong magiging sekretarya ng bagong multimilyonaryo, ngayong araw. Haha, sige nga, kung ipipilit mo. Sige, tatanggapin ko ang alok mo, Professor Reyes. Isang kagaya mong maganda, ang magiging sekretarya ko, ang galing. Sa kakayahang ito ng mata ng Diyos, mabibigyan ko na ang anak ko ng buhay na nararapat sa kanya. Sumpa ko, mula ngayon, wala nang lalait sa akin. Sino ba talaga siya? Paano niya nalaman na? Nasa panganib ako. Dito na lang, salamat. Leo. Leo. Sofia Sai, ang pagbabago ko, magsisimula sa'yo. Leo, kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako. Wala talagang may pakialam sa akin sa labas. Ang gusto lang nila ay ang katawan ko. Gusto kong magsama ulit tayo. Magsama ulit, Sofia. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noon? Sabi mo, isa akong walang kwenta na hindi magtatagumpay sa buhay. At ngayon, nagsisisi ka na? Huli na. Oh, mahal. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gawin mo na lang para sa ating anak. Huwag mong gamitin ang ating anak bilang dahilan. Nang iwan mo kami, ako at ang ating anak, naisip mo ba kailanman? Nabigyan kami ng isa pang pagkakataon? Nang lokohin mo ako at mawalan ng lahat? At muntik ng makulong? Bakit hindi mo naisip? Nabigyan ako ng isa pang pagkakataon? Siya, parang, ibang tao na siya. Leo, sino ito? Sino siya? Leo Santos, ang kapal ng mukha mo. May kapalit ka na agad. Alam mo ba kung sino ako? Siya si Ava Reyes, ang henyong matematiko, ang pinakabatang propesor ng matematika sa bansa. Ano ang nakikita mo kay Leo Santos? Wala kang pakialam dyan. Siya ang para sa akin. Kailangan mong umalis. HMP. Salamat, Ginang Reyes, sa pagtulong sa akin na mapalayas ang aking dating asawa. Kung hindi kita tinulungan na mapalayas ang iyong dating asawa, paano ko makukuha ang pagkakataong ito? Ha? Babalik na ako sa universidad. Hintayin mo ako. Magkita tayo pagkatapos ng trabaho. So, may gusto sa akin si Ginang Reyes, kaya, sa pagiging malapit lang sa kanya, nahulog na ang loob niya sa akin? Umuubo. Nasaan ka kagabi? Well, kagabi. Bakit ko pa ito ipinapaliwanag sa iyo? Ang iyong anak at ang aking pamangkin ay magha-honeymoon. Hindi ako sang-ayon. At hindi ka rin pinapayagang sumang-ayon. Desisyon nila yon. Ano ang punto ng pagsang-ayon o hindi natin? Hindi talagang hindi ako sang-ayon. Well, kung gayon, kausapin mo si Chloe at ang aking anak. Basta okay lang sa kanila, okay lang sa akin. Kung talagang magha-honeymoon ang dalawang iyon, tapos na talaga tayo. Tama, magpapanggap akong may sakit. At pipilitin si Chloe na manatili at alagaan ako. Aray. Uf. Aray. Anong nangyari? Naipit ang paa ko. Masakit talaga. Gusto mo bang tumawag ako ng ambulansya para sa'yo? Huwag.
Hindi. Magiging okay ako pag nagpahinga ako ng ilang araw. Ah, ganun ba? Hoy, teka, hindi yan ang paa na nasaktan mo. Hoy! Manahimik ka. Are, Tita Stella, anong nangyari sa iyo? slow ang paa ko. Parang nabali. Ha? Array. Gaano kalala? Malala ba? Slow. Tingnan mo, namamaga dito. Ang sakit, parang mamamatay ako. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Hindi, huwag kang mag-abala. Nagpakonsulta na ako sa doktor. Sabi nila, magpahinga lang ako sa bahay. Slow, dito lang. Samahan mo ang tita mo. Pwede nating ipagpaliban ang trip. Stella. Ang mga bali, malala, Chloe, Melody. Una, dalhin mo si Stella sa ospital. Magpa-x-ray. Pagkatapos, ikaw at Lucas, tuloy ang trip ninyo para sa Stella. Ako at Leo, maghahalili sa pag-aalaga sa kanya. Ako, Ang sinungaling mo, subukan mong ipagpatuloy ang pagganap mo. Okay lang si Chloe. Dalhin na natin siya sa ospital para magpa-x-ray. Kung maghihintay pa tayo, baka gumaling na ang kanyang sugat ng pusa. Tara na, Tita Stella. Ginoong Santos, alam mo ba mula pa noon na nagkukunwari lang si Stella? hindi naman. Pinagtatakpan mo pa rin. Oo nga pala, anong ginawa mo ngayong araw? Ah, syempre, nag-iipon ako. Para sa mga magiging apo ko. Kumikita ng pera para sa gatas ng sanggol. Ah, nagtatrabaho ka pa rin bilang gwardya. Mukhang hindi iyon sapat. Eh, oo. Ilang araw na ang nakalipas, akala ko, promising ang stock na ito. Kaya bumili ako ng kaunti. Tiningnan ko ngayon. At kumita nga. Ito ang kinita mo ngayon. Magkano ang puhunan? Syempre, iyon ang perang ibinigay mo sa akin. Ginawa mong 46 na milyon ang 5 milyong dolyar. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako lang ay isang amang nagnanais ng magandang buhay para sa kanyang anak, isang ordinaryong ama. Ang ganda ng figure mo. Alam mo ba, ang fit mo talaga. Serena, hindi masyadong masama ang form mo. Gusto mong mag-spar? Nag-kickboxing ako ng 7 taon. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Maaaring ako ay isang bone setter. Pero, may alam ako sa laban. Hindi natakot kahit walang mata ng Diyos. Ngayong meron ako nito, mas lalong hindi ako natatakot. Tara. Puro depensa, walang opensa. Minamaliit mo ako. Natatakot lang ako na baka masaktan kita. Tigilan mo yan. Labanan ng totoo. Talagang nakita ko ang darating. Bawat galaw ni Serena. Ang mata ng Diyos ay kahanga-hanga. Pero Serena, siya ay talagang isang puwersang dapat paghandaan. Paano yan? Natalo ka. Ano ang ginagawa ninyo? Nagpaprakti lang kami. Nahulog ako, at tinulungan ako ni Leo. Sige na, hindi kami naniniwala dyan. Stella, gumaling na ang binti mo. Para panoorin akong magmukhang tanga. Stella, ang galing talaga ni Leo. Kahit si ate hindi kayang talunin siya. Eksakto. Napansin mo ba, yung paraan ng pagtingin sa kanya ni ate, ay medyo kakaiba. Napansin ko. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay. Pagkagising bukas, sina Chloe at Lucas ay magha-honeymoon na. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang plano nating pagbalibag ng binti ay palaging nabibigo. May naisip ako, dahil hindi gumana ang dahas. Subukan natin ang mas malambing na paraan. Hindi ba't sinabi mo, kung ako ay makipag-date kay Leo? Magugulo ang hierarchy ng pamilya? Sina Chloe at Lucas ay mapipilitang maghiwalay. Makatwiran iyan. Sandali, Stella. Seryoso ka bang ibubuhos mo ang sarili mo dito?
Walang risk, walang reward. Ayaw kong maniwala na ang isang gwardyang nasa katamtamang edad ay makakapigil sa alindog ng isang superstar na tulad ko. Anong ginagawa mo? Ginoong Santos, sa totoo lang, gusto kita. Ha? Nagpepelikula ka ba? Hoy, hoy, hoy. Isuot mo na ang damit mo, ngayon din? Kayong dalawa. Anong ginagawa ninyo? Ginoong Santos, Paano mo nagawa ito? Sige, sige, sige. Ikaw matandang hakluban. Alam kong hindi ka mabuti. Ang lakas ng loob mong hawakan si Stella. Ikaw. HMPH. Ako dapat ang nagtatanong kung anong gusto mong gawin. Ano? Nagbabalak ka ng bitag ng pag-ibig? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Hoy, Serena. Serena. Stella. Sa tingin mo ba, ang paggamit ng mga parang batang trick na ito ay makakapaghiwalay sa iyong pamangkin at Lucas Santos? O sinusubukan mo? Napatunayan na si Ginoong Santos ay masamang tao. hindi ko matanggap na ang isang simpleng gwardya lang ay akala'y makakapag-asawa sa aming pamilya. HMPH. Anong ibig mong sabihin sa makapag-asawa sa pamilya ninyo? Binibining superstar Mendoza. Hindi ka ba nagkakamali? Dahil napakagaling ng anak ko. Kaya nahulog ang loob sa kanya ng pamangkin mo. Ang dapat mong ikabahala ay, kung karapat-dapat ba ang pamangkin mo para sa anak ko? Hoy, ikaw. Ang yabang-yabang mo. Tama na ang kalokohan na ito. Naniniwala ako sa pagkatao ni Ginoong Santos. Kapag nakita ko pang, gumagamit ka ng mga kasuklam-suklam na trick, huwag mong sisihin ako kung magiging mahigpit ako. Serena, bakit ka pumapanig sa kanila? Hindi ako pumapanig sa kanila. Ayoko lang mahayla ang reputasyon mo, kasama nila. Ikaw ay isang bituin. Kapag lumabas ito, tapos na ang career mo. Ang pamilya Santos ay maaaring mahirap, pero mayroon kami ng aming pride. Kapag may ganito ulit, wala akong nakikitang kinabukasan para sa engagement ng ating mga pamilya. Hoy, Leo, hayaan mo akong ihatid ka. Ano ang problema niya? Parang ibang tao siya. Ano ba ang akala niya sa sarili niya? Nagsasalita sa akin ng ganon? Hindi ako madaling urong. Leo, talagang sorry ako sa nangyari ngayon. Ang ate ko, nasobrahan namin siya sa pagpapalaki. Naiintindihan ko na siya ay parang bata. Pero, sobrang indulgence, ay sisirain lang siya. Bilang nakatatandang kapatid na babae, responsibilidad mo ito. Tama ka. Magkakaroon ako ng seryosong usap sa kanya. Aalis na ako. Dinukot ang anak ng pinakamayamang tao. Ang lakas ng loob ng mga gago. Ngayong dinukot na ang anak ng pinakamayamang tao. Malaki ang gantimpala, di ba? Ito na ang malaking pagkakataon ko. Hoy, Ava. Kailangan ko ng pabor. Kailangan kong umupa ng profesional na pribadong investigador. Kailangan magaling siyang lumaban, at dapat tahimik. Walang problema. May kilala ako, codename Link. Pinakamagaling na tagalinis sa lungsod ng baybayin. Pero, dahil malaking pabor itong ginagawa ko para sa'yo. Paano kung, bibilhan mo ako ng ilang damit? Sige, Pumili ka lang ng gusto mo. Kung ayaw mo, bibilhin ko ang buong tindahan, at ibibigay sa'yo. ito na nga. Bayaran mo. Hindi naman masama. Leo Santos, ang lakas ng loob mo. Sabihin mo nagtatrabaho ka, pero kasama mo ang ibang babae, namamasyal.
Hindi pa siya umuuwi. Huwag mong sabihin na talagang pumunta siya sa hotel kasama ang babae. Hindi pwede. Hindi ko papayagan yun. Leo Santos, nasaan ka ngayon? Serena, nasa labas ako. Ano ba? May ginagawa ako. Hanggang dito. Hindi ko pakialam ang ginagawa mo. Ngayon, bumalik ka dito. Kung hindi mo na makakatapak dito sa bahay. May emergency ako. Tatawag na ako. Ipapaliwanag ko mamaya. Boss, ako si Lynx. Kunin mo itong maliit na camera at ikabit mo sa loob ng bahay na ito. Gusto kong kumpleto ang surveillance coverage. Madali lang yan. Ang deposito ay 50,000 dolyar. Ang huling bayad ay 50,000 dolyar din. Gaya nga ng inaasahan ko. Kapag malapit lang ako sa taong gusto kong makita ang mangyayari, saka lang magbibigay ng resulta ang mata ng Diyos. Pero sapat na ito. Nandyan na sila. Umalis ka na rito, ngayon din. Ay nako, nahuli tayo. Diretsohin na natin sila. Hoy, pare, Sinusundan mo ako mula kanina. Anong gusto mo? uuwi lang. Hey, Uwi. Isa ka lang hamak na gwardiya, kaya mong tumira dito. Ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Sa tingin ko, sinusundan mo lang ako. imposible. Kahit anong gusto ko, ipapakita sa akin iyon ng mata ng Diyos. Ano bang nagawa ko? Para karapat-dapat, sa ganitong biyaya? Gusto kong maging gwardya. Anong pakialam mo? Umalis ka. Bakit ka nakatayo pa rin dyan? Sinusundan mo ako? Wala naman. Mauna ka, Leo. CJ. Magaling. Basta masaya ka, boss. Huling bayad. Na-transfer na. $100 milyong ang prinsipal. Pagdoble nito ay $200 milyong. HMPH. Ang paggawa ng pera ay napakadali lang. Serena. Leo Santos, may lakas ng loob ka. Gabi-gabi sa labas. Hindi ba takot kang mamatay sa labas? Abala sa paggawa ng pera. Mag-usap tayo pagbalik ko. Hey, ahem. Nagpakita ka na rin. Ano? Nagseselos? Sino ang nagseselos? Huwag kang magpalaki ng ulo. Sino ang babae na ito? Sabi mo magtatrabaho ka. Bakit kasama mo siya namimili? Pinapabili mo siya ng damit at relo para sa iyo. Tita, tingnan mo. Treto ko kayo bilang pamilya. At treto mo ako bilang bilanggo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Natakot ako baka maloko ka ng ibang babae. Siya, si Ava Reyes yan. Kaibigan ko siya. Tumulong lang ako sa kanya ng kaunti, kaya isinama niya ako mamili ng damit. Tungkol naman sa, kagabi. May napaka-importanteng bagay akong kailangang gawin. Kailangan ko ng tahimik na lugar. Talaga. Nag-trade ako ng stock buong gabi. Paano ako makakatulog? Sige,
Kung hindi ka naniniwala sa akin, patutunayan ko sa'yo ngayon mismo. Naka-on ang camera. Leo, may kailangan ka ba sa akin? Ava, ganito kasi. Yung tita ng aking anak ay may maling akala tungkol sa kung nasaan ako kagabi. Sana, matulungan mo ako, na nag-trade talaga ako ng stock kagabi. Naka-on ang mikropono. Hello, Dinang Reyes. Binibining Mendoza. Hello. Oh, Yung tungkol sa pag-trade ng stock, totoo yan. Ako ang tumulong sa kanya magbukas ng account. Ginang Reyes. Pasensya na kung naabala ka ni Leo. At humihingi ako ng paumanhin para sa nangyari ngayon. Pasensya na, hindi ko dapat pinagbuntungan ng galit. Kasi lang, sobrang stressed ako dahil sa isang operasyon na napakababa ng tsansa ng tagumpay. Nababaliw na ako dahil dito. ayos lang. Serena, tungkol sa operasyong binanggit mo. Baka matulungan kita. Ikaw. Nagawa mong day in ang usapang stock trading. Pero, kaya mo ba talaga akong tulungan? Napataasin ang tsansa ng plano sa operasyon. Ikaw, hindi ba't isa ka lang gwardya? Sino nagsabing hindi maintindihan ng isang gwardya ang operasyon? Sa kakayahan ng mata ng Diyos na makita ang hinaharap, ang paglutas ng maliit na problemang tulad nito, ay isang simpleng bagay lang. Direktor Mendoza, tapos na ang misyon. Tingnan mo, ayon sa aking mga kalkulasyon, ang tsansa ng tagumpay ng plano sa operasyong ito ay tataas mula 30% patungong 70% at walang anumang masamang epekto. Sa loob lang ng 5 minuto. Nagawa mo ang hindi na solusyonan ng buong grupo ng mga eksperto sa loob ng 1 buwan. Leo Santos, sino ka ba talaga? Isa lang akong gwardya. Tapos na ako. Pagod na ako. Kailangan kong bumalik sa kwarto ko at matulog. Hoy! Hoy, tigilan mo yan. Bakit hindi ka nalang matulog sa kwarto ko? Tahimik ang kwarto ko, at malaki ang kama. Walang makakaistorbo sa'yo sa maghapon. Hindi. Binibining Mendoza. Ito. Hindi ba't hindi ito tama? Anong hindi tama? Iginagalang na panauhin kita. Halika na. Bilisin mo. Halika na, makinig ka. Leo, ang dami mo nang nagawa para sa akin. Nararapat lang ito sa'yo. Halika. Serena, nakabalik na ako. Dimenita ka. Serena, umuwi na ako. Ikaw, Dimenita. Napaka-ipokrito mo. Napaka-hindi patas naman. Ako, nagpapakapagod sa labas. Tapos ikaw, natutulog lang dito. Teka. Serena, kailan mo pinagupit ang buhok mo? Diyos ko, Leo Santos, bakit siya natutulog sa kama mo? Ganito na ba sila kalapit? Kakagising ko lang, tapos ito agad ang makikita ko? Bagay ba ito? Hindi. Kailangan kong magpigil. Huwag mahuli. Mabuti ba ang tulog mo? Ang kama ni Direktor Mendoza ay mabango at malambot. Haha. Sa totoo lang, ito ang pinakamagandang tulog na naranasan ko sa buhay ko. Ang lamang mo. Mula ngayon, huwag kang magbibiro sa akin ng ganyan. Oh, tama. Gutom ka ba? Lutuan kita ng makakain. Oh, medyo gutom nga ako. Gutom ako sa kahit anong ihain mo. Sige, hinti ka dito.
Melody. Anong ginagawa mo? Wala. Talagang wala. Wala, ha? Bakit ka namumula? Sabihin mo. Mag-amin ka, at hihinaan kita. Magmatigas ka, at magdusa ka. Serena. Bumalik lang ako sa kwarto mo. Hulaan mo. Hulaan mo kung ano ang nakita ko. Kalokohan. Nasa opisina lang ako nitong buong oras. Paano ko malalaman kung ano ang nakita mo? Serena. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakita ko ang lahat. Pero, huwag kang mag-alala. Seliado ang labi ko. Itatago ko ang iyong sekreto. Pero, kailangan mong gawing sulit ito para sa akin. Oh, sige na. Ang maliit mong ulo na yan. Ano ba ang laging pumapasok dyan? HMP. Direktor Mendoza, salamat sa iyong pag-aalaga. May mahalagang bagay ako ngayong gabi, kaya aalis na ako. Siyempre, dapat kang umalis. Tandaan mo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ka naman bakal. Sige. Hindi ako makapaniwala na maaaring magkaanak si Victor Lim ng isang babaeng kasing ganda mo. Sayang namang patayin ka. Dapat ay alagaan kitang parang alaga. Para sa sarili kong kasiyahan, mas mabuti kaya yon? Hindi. Bitawan mo ako. Hindi. Saklolo. Aiden. Nanay, akala ko ba hindi ka babalik hanggang alas 11? Paslit ka. Kapatid mo yan. Siya yon, siya ang unang nanligaw sa akin. Bakit mo ako hinahampas? Ganyan ka rin kalibog, katulad ng ina mo. Masamang babae. Pareho kayong basura. Sino ka ba? Salot. Lumayo ka. Umalis ka. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot, bata. Narito ako para iligtas ka. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Ayos lang, ayos lang. Ah, umalis ka. Sige, sige, ayos ka lang. Bibitawan ko na ang kamay mo. Ama ko ba ang nag-utos sa'yo para iligtas ako? Hindi, ako lang ang pumunta. Nasaan na ang mga kidnapper? Napatumba ko sila. Halika, ipapakita ko sa'yo. Leo, salamat. Huwag mo nang isipin yan. Malamang nag-aalala na ang pamilya mo. Ihahatid na kita ngayon pa uwi. Ayokong umuwi. Wala silang pakialam kung mabuhay o mamatay ako. Pera lang ang iniisip nila. Kung ayaw mong umuwi, kailangan ko pa rin ipaalam sa pamilya mo. Naligtas ka na. Hello, Ginoong Lim. Kasama ko ang anak mo. Nasaan ka? Magkano ang gusto mo? Ayaw ko ng pera, pero sa ngayon, hindi siya matatagang emosyon. Ayaw niyang umuwi. Tigilan mo ang pag-aarte. Hindi ba't para lang sa 500 milyong dolyar na gantimpala yan? Sabihin mo ang gusto mong halaga. Victor Lim, lumampas ka na. Mabuting tao si Leo. Ang nagkidnap sa akin ay ang anak mo, kasama ng tagasira ng pamilyang iyon. Malamang ginamit ng tatay mo ang tawag na ito para malaman ang lokasyon natin. Helen Garcia. Aiden Garcia. Ang lakas ng loob ninyo.
Tipunin mo agad ang lahat at pumunta sa mga bilya ng baybayin. Bilasin mo. Leo, pasensya na. May nasabi ba akong mali? Ayos lang, bata. Makakaalis pa tayo kung aalis na tayo ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin? Gusto kong sumama sa iyo. Tara na. Kunin mo ang dalawang taong iyon at dalhin sa akin. Helen Garcia. Magpaliwanag ka. Victor, hindi ito pagkakaintindihan. Nasaan na ba talaga ang kapatid ko? Tatay, gusto lang naming manloko para kumita ng pera, yun lang. Hindi namin sinadya na saktan si Rosie, kahit kailan. Victor, Umalis ka sa harap ko. Pinatira kita sa mansyon ko, isang lugar na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. 10-10 milyon na allowance bawat buwan. At hindi ka pa rin kontento? oh Victor, nagkamali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Nagkamali kami. Oh Victor, Kayo dalawa, huwag kayong gagalaw. Kung may mangyari man kay Rosie, kung siya ay masaktan sa anumang paraan, gagawin kong bayaran ninyo ng buhay ninyo at ng anak mo. wala silang ideya kung ano ang kanilang kinakaharap. Lumayo ka. Lumayo ka. SHH, ayos lang. Ayos lang. Ako ito, si Leo. Leo, pasensya na. Gising ba kita? Oh, anak. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Heto. Tapos na ang bangungot ngayon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo. Leo, gusto ko lang na manatili sa tabi mo. Ayokong umuwi. Ayokong pumunta kahit saan pa. Makinig ka, bata. Makinig ka, bata. Ang buong buhay mo ay nasa harap mo pa. Isa lang akong gwardya. Ang tatay mo ang pinakamayamang tao. Magkaiba ang mundo natin. Pero sa tuwing, kasama kita, Leo, doon lang ako nakakaramdam ng kapanatagan. Makinig ka, bata. Bata ka pa. Pagkatapos mong maranasan ng ganito, normal lang na makaramdam ng pag-asa sa iba. Kapag tumanda ka na, maiintindihan mo. Ang mga tao, sa huli, kailangang umasa sa sarili. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka pa talaga ligtas. Ako ay, laging mag-iingat sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo, Leo. Sige. Matulog ka na. Eldenet. Rosie, gising ka na pala. Gutom ka ba? Lutuan kita ng makakain. Hindi ako gutom. Gusto ko lang na manatili sa tabi mo, Leo. Ito na siguro ang oras ng bala. At pinahusay pa nito ang utak ko. Rosie. Tingnan mo ang sarili mo. Kung may makakita sa'yo, iisipin nila inaabuso kita. Kaya, dadalhin kita para bumili ng bagong damit. Ano sa tingin mo? Kahit ano ang sabihin mo, Leo. Tara na. Heto, sapat na siguro ito. Ay, teka, Rosie. Naaalala mo ba, numero ng telepono ng ate mo? Leo, gusto mo ang numero ng ate ko? Para saan? Ilang araw ka nang wala, nang walang telepono mo. Malamang nag-aalala na ng sobra ang ate mo. Gusto ko lang siyang tawagan. Para malaman niyang okay ka. At saka, hihingin ko sa kanya, na dalhin ang ID at telepono mo. Rito, kakailanganin mo yun. Salamat, Leo. Ang bait-bait mo sa akin. CJ. Leo, susubukan kong isuot ito. Huwag kang titingin.
Sino ka? Kasama ko, ang ate mo. Nasaan ka? Makinig ka sa akin. Kapag hinawakan mo siya kahit isang daliri, sasampalin kita. Ligtas siya, iniligtas ko siya, at kasama ko siya ngayon. Ayaw niyang umuwi. Pero pangako ko sa'yo. Kailangan ko siyang makita. Sabi niya, ayaw niyang umuwi. Sige, eto. Dalhin mo ang ID niya, at telepono, at magkita tayo sa isang lugar. Bakit ko pagkakatiwalaan ka? Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na. Sige, papa-video call ko siya sa'yo mamaya. Kamusta ang itsura ko, Leo? Maganda. Rosie, kakatapos ko lang kausapin ang ate mo sa telepono. Hindi siya nagtitiwala sa akin, kaya bigyan mo siya ng video call. Para mapatunayan mong ligtas ka, okay? Rosie, ayos ka lang ba? Ate Rina, okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Nasaan ka na? Sabihin mo ngayon, papadala ako ng tao para sunduin ka ngayon din. Ate Rina, ayokong umuwi. Yung bahay na iyon nakakasakal. Parang hindi ako makahinga. Pero Rosie, bata ka pa. Ang pagtira sa bahay ng isang estranghero. Hindi tama yon. Hindi masamang tao si Leo. Kung hindi dahil sa kanya. Ang makikita mo ngayon ay ang bangkay ko na. Ano? Anong nangyari? Ate Rina, tingnan mo ito. Nakikita mo. Sino ang gumawa nito? Yung mga nagkidnap sa akin. Yung mag-ina. Binugbog nila ako. At pinagutom nila ako. Aiden Garcia, Helen Garcia. Pagbabayarin ko sila. Ate Rina. Ligtas lang ang pakiramdam ko. Kapag kasama ko si Leo dito, pwede ba akong manatili dito? Kahit ilang araw lang. Please, Ate Rina. Sige, tama na. Pwede kang manatili. Sabihin mo sa kanya, 9:00 ng gabi. Puok ng hangin. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Sige, Ate Rina. Boss, nahuli na namin siya. Ginoong Santos. Diretso na tayo. Wala akong tiwala sa'yo kahit katiting. Sa ngayon, kailangan kong makuha agad ang kapatid ko. Binibining Lim. Sana'y, igalang mo ang sariling desisyon ni Rosie. Masayang masaya siya sa piling ko. Ang bagay na ito ay maaaring hintayin. Ginoong Santos. Sana'y maintindihan mo ang iyong lugar. Iniligtas mo ang kapatid ko, at dahil doon, nagpapasalamat ako. Narito ang $100 milyong. Bilang tanda ng aking pasasalamat. Kapag nakauwi na si Rosie, ang gantimpalang ipinangako ng aking ama, $500 milyong ay buong babayaran, walang kulang. Ang pera ay maaaring hintayin. Binibining Lim. Nais kong makipagkasundo sa'yo. Kasundo, Tungkol kay Aiden Garcia at sa kanyang ina. Ang buong proseso ng pagdukot sa kapatid mo. Kasama rin dito ang kanilang mga nakakubling plano at pakana. ano nang sinabi mo? Huwag kang lalapit. Sabihin mo ang presyo mo. Sina Lucas at Chloe ay nag-honeymoon. Nanatili ako sa pamilya Mendoza, ngunit hindi yan pang matagalang solusyon. Maganda ang bahay na ito. Ginoong Santos. Mahalaga ang ebidensyang hawak mo. Ngunit hindi ito sapat para ipagpalit sa bilang ito. Ganun ba? Binibining Lim, hindi mo naman gugustuhin na ang kompromisadong video ng kapatid mo ay kumalat sa buong lungsod ng liwanag bukas, di ba? Nangahas kang manakot sa akin. Hindi ako nananakot. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. At ang ginagawa ko ay para lang mapalaki ang kita. Pigilan mo siya. $100 milyong. Ang huling alok ko. Ginoong Santos, sana alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Kung hindi ako makauwi ng 11 ng gabi, hindi mo na muling makikita ang iyong kapatid na babae. CJ, mabuti nga, tingnan natin kung ano ang mas matigas, ang iyong kalooban o ang mga pamamaraan ko. Dakpin mo siya. Sino ka ba talaga? Ngayon ka lang naisip ang magtanong? Huli na para doon. Teka.
Deal. Puok ng Maharlika, ito ang Villa number 1. Ang renovation lang ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Kung gusto mo ito, ipapalit ko ito sa ebidensya na hawak mo. Deal. At, gusto ko ito ngayon. Ang 500 milyong dolyar bounty. Sige, Makikontak ko ang ama ko para sa iyo. Hello. Nakilala ko ang mga kidnapper ni Rosie. Gusto nila ng 5 bilyong dolyar para pakawalan siya. Kaya, sino ang magbabayad nito? walang awa siya. Tinutugis ang sariling ama nang walang pag-aatubili. 5 bilyong dolyar. Para na rin silang magnanakaw sa bangko. Bilang ama niya, hindi ba dapat ikaw ang magbayad para iligtas ang buhay ng anak mo? Kung hindi ka magbabayad, hindi ka na makikita ulit si Rosie. Sige. Ako ang magbabayad. Tapos na. Kung lahat ay magiging maayos, ang 500 milyong dolyar bounty mo ay ililipat sa loob ng 10 minuto. Maganda. Kung iyon lang. Binibining Lim. Maaari kang umalis sa bahay ko ngayon. Ikaw, Sandali. Hayaan mo akong magbigay ng kaunting payo sa susunod na 6 na buwan. Kung kaya mo, dapat mo lang mag-enjoy sa buhay. Ang oras mo ay nauubos. ano ang ibig mong sabihin? Nakakalungkot talaga na magkaroon ng ganitong sakit. Sa murang edad. Anong pinagsasabi mo? Sinusumpa mo ba ako? Binibining Lim. Nakaranas ka na ba ng pananakit ng ulo, insomnia, at mga ganyan? Kahit hindi ka gaanong gumagawa, nararamdaman mong pagod ka? At madalas kang magkaroon ng paninikip ng dibdib, mabilis na tibok ng puso, pag-ugong sa tainga, malabong paningin, lahat ng yun, tama ba? Siya. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Eksaktong yan ang mga sintomas ko. Ginoong Santos. Malala ba ang kalagayan ko? Sigurado ako na ang mga sintomas na ito ay matagal nang bumabagabag sa'yo. Malamang, nakapagpakonsulta ka na sa ibang doktor, tama ba? Ang doktor ay nagsabi na ito ay mild neurasthenia lang. Pekeng doktor. Hindi ito neurasthenia. Ito ay isang klasikong kaso ng paminsan-minsang necrosis ng nervous system. Maniwala ka man o hindi, iminumungkahi kong agad kumuha ka ng kumpletong neurological screening. CJ, magpapatingin ako bukas. Rosie, maaari siyang manatili sa iyo ng ilang araw. Pagkatapos ng ilang araw, kailangan kong makita siya. Sige. Hindi ko inakalang pagkatapos umunlad ang aking mata ng Diyos, ako ay magiging isang milagrong doktor. Siguro dapat akong magbasa ng libro tungkol sa medisina. Binibini, nandito na ang ulat. Sabi ng mga eksperto, ang iyong mga sintomas ay tumutugma sa mga maagang senyales ng neurological necrosis. Pero, walang magawa ang komunidad ng medisina laban sa sakit na ito. Isang grupo ng mga peking doktor. Naisip mo na ba ang gagawin sa iyong minamahal na asawa at sa iyong mahal na anak sa labas? Dahil okay na si Rosie. Kalimutan na natin ito. Kalimutan mo na. Victor Lim. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na muntik nang mapatay si Rosie ng masamang babaeng iyon? Reyna. Helen Garcia. Ipapasa ko siya sa'yo. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Si Aiden Garcia. Aiden. Isa lang siyang tauhan. Nauto lang siya. Kay gandang pagmamahal ng ama at anak. Victor Lim. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang babali ng mga binti ng gwapong lalaking iyon. Para gumugol siya ng buong buhay niya sa wheelchair. Sinabi ko na. Helen Garcia. Ipapasa ko siya sa'yo. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pero walang dapat humawak kay Aiden. Victor Lim. Ang pagmamahal mong iyon bilang ama. Hindi namin matiis ni Rosie. Simula ngayon. Puputulin ko ang ugnayan nating mag-ama.
Rosie, Ang tagal mong bumalik. Matagal ka bang nakipag-usap sa ate ko? bilang pasasalamat sa akin, ang ate mo ay ibinigay sa akin ng bill lang tinitirhan niya. Ibinigay niya sa akin. Medyo matagal ang proseso ng papeles. Hindi ka ba niya pinahirapan? Huwag kang mag-alala. Nakuha ko para sa'yo ng 2 araw. Aalis tayo sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, isasama na kita pabalik. Serena, Leo. Nitong mga nakaraang araw, nakalimutan mo na ba ako kung hindi ako ang magsasabi sa'yo, hindi ka kailanman unang makikipag-ugnayan. syempre hindi. Mayroon lang akong kailangang asikasuhin na personal na bagay. Ang swerte mo talaga. Yung 2 stock ng gamot na binili ko para sa'yo ay sumirit ang presyo nitong mga nakaraang araw at halos doble na ang halaga. Maganda ang mata mo. Oo nga pala, ano ang kailangan mo? Nasaan ka? Pupunta ako sa isang charity dinner bukas. Sasama ka ba sa akin? Binilhan kita ng suit, magmadali ka at umuwi para subukan kong bagay sa'yo. Sige, uuwi na ako agad. Ang lugar na pupuntahan natin ngayong gabi, ang mansyon ng Pamilya Ong. Ang host ay, ang pansamantalang pangulo ng Asosasyon ng Kaligrapiya at Pagpipinta ng Baybayin, si Ginoong Kane Ong. Madalas siyang mag-host ng mga charity dinner, para makalakam ng pondo para sa mga bata sa probinsya. Ginoong Santos. Binibining Lim. Anong pagkakataon? Dahil nakatanggap ako ng imbitasyon, syempre pupunta ako. Ikaw lang, Ginoong Santos, ang pagdating dito, ang nakakagulat sa akin. Leo, ikaw. Kilala mo, ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Baybayin. Mayroon kaming ilang negosyo. Girlfriend mo ba ito? Ate ko, Pasensya na, nagkamali ako. Kumusta, Binibining Mendoza? Ako si Rina Lim. Serena Mendoza, direktor ng Ospital ng Awa. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Binibining Lim. Ngayong nakita ng personal, talagang karapat-dapat ka sa iyong reputasyon. kumusta po kayong lahat at maligayang pagdating? Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Sa charity dinner na ito, na aking inorganisa. Ang gabing ito ay may iisang layunin lamang. Na ibahagi ang ating pagmamahal at suporta sa mga batang nasa kabundukan. Nagsisimula na ang auction. Binibining Mendoza, hindi ba kayo titingin? Pupunta na ako roon. Binibining Lim, hindi ba kayo sasama sa akin? Hindi, salamat. Kailangan kong makausap si Ginoong Santos. Serena, kailangan kong kausapin si Binibining Lim. Mauna na kayo, susunod na lang ako. Sige, kayong dalawa ang mag-usap. Huwag niyo akong intindihin. Ginoong Santos, dito po. Ginoong Santos. Ngayong araw, pumunta ako sa isang ospital sa lungsod ng Baybayin. Ang pinakamagandang pribado. Sabi nila, moderate neurasthenia lang daw ito. Hindi gaya ng sinabi mong pagkamatay ng nerbiyos. Sigurado ako, yan ang sinabi nila sa'yo. Ang iyong mga sintomas ay tugma sa neurasthenia, pero hindi natin maaaring alisin ang posibilidad ng paminsan-minsang pagkamatay ng nervous system. Ang payo ng doktor ay regular na bantayan ito. Tama ba? Ganoon na nga. Ito talaga. Doktor ba talaga siya? Ganoon din ang sinabi ng doktor sa akin. May problema ba? Parang ALS.
Lalong lumalala ito sa paglipas ng panahon, at patuloy na lumalala. Nagsimula ka sa banayad na sintomas. Wala kang naramdaman noon. Ngayon, katamtaman na ang kalagayan mo. Tama ba? Ito ang totoo. Kung hindi ka makakakuha ng talagang tamang paggamot, sa loob ng wala pang 6 na buwan, ang iyong nervous system ay lubusang hihina hanggang sa tuluyang bumagsak. Ginoong Santos. Huling tanong ko na ito sa iyo. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? Hindi ako gumagawa ng mga bagay na hindi ako sigurado. CJ, naniniwala ako sa iyo. Ginoong Santos. Opisyal kitang kukunin bilang aking personal na doktor. Ikaw ang may buong kapangyarihan sa aking paggamot. Serena, ikaw nga. Jasmine, ikaw ba yan? Serena, ang ganda-ganda mo ngayon. Muntik na kitang di makilala. Ikaw nga, Jasmine. 3 o 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ba? Isang beses lang tayo nagkita pagkatapos ng graduation. Narinig kong nag-abroad ka para mag-aral at magtrabaho. Kailan ka bumalik? Mahigit 1 taon na. Nasa lungsod ng Liwanag ka rin pala. Kakarating ko lang sa lungsod ng Liwanag. Nagpatayo ng kumpanya. Serena, heto, sa muling pagkikita natin pagkatapos ng mahabang panahon. Tagay, Sa ating pagkakaibigan, narinig kong nag-aral ka sa abroad. Kailan ka bumalik? Kailan ka bumalik? mahigit 1 taon na akong nakabalik. Ikaw, nagtatrabaho ka rin ba sa lungsod ng Liwanag? Kamakailan lang ako lumipat sa lungsod ng Liwanag. Nagbukas ako ng branch office dito. Ginoong Santos, may pinag-uusapan kaming napaka-importante. Hindi ba't sobrang bastos yon? Manood ka na lang. Ano nang ginagawa niya? Naglalagay ba siya ng kung ano? Binibining Lim. Tungkol sa trabaho bilang pribadong doktor. Pag-usapan natin mamaya. Serena, heto, sa ating muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon. Sa ating pagkakaibigan, Serena. Medyo nauuhaw talaga ako. Ako na ang iinom nito. Leo, baka ikaw na lang ang uminom. Ano ng problema mo? Puno ng inumin ang bar. Bakit mo kinukuha ang inumin? Na inihanda ko para sa matalikong kaibigan. Nasaan ang iyong modo? Jasmine, ito si Leo Santos. Serena, kailan ka pa nagkaroon ng kapatid na lalaki? Ha? Binibini. Ako ang matagal nang nawawalang kapatid ni Serena. Kakakonekta lang namin ulit. Ano naman kung kapatid mo siya? Ang basong ito ng alak ay sumisimbolo sa pagkakapatid naming ni Serena. Ibalik mo sa kanya. Kung gusto mong uminom, lalagyan kita ng panibago. CJ, Ayaw ko nga ng pulang alak kung napakahalaga ng basong ito. Ikaw na ang uminom. hoy, Leo, hindi sa ayaw kong inumin. Kaso nahawakan mo na ang baso. Germaphobe ako. Anong kinalaman ng germaphobe mo sa akin? Serena, magtiwala ka sa akin. Jasmine. Ikaw ba ang magsasabi sa kanila o ako? Leo Santos, hindi ko akalain na magiging ganito ka. Ikaw ay halimaw. Binibini. Ano ang nangyayari dito? Lolo Ong, kailangan mong ipagtanggol ako. Gusto ko lang, pag-usapan ang negosyo kay Binibining Mendoza. Itinapon ng kuya niya ang alak sa mukha ko at sinubukan niya akong manyakin. Hindi ako makapaniwala na magdadala si Direktor Mendoza ng ganitong klaseng basura. Isang lobo sa balat ng tupa. Ano na ang nangyayari sa mundo? Wala nang moral ang mga tao. Ang kapal ng mukha mo. Dapat bulag ako, mga gwardya. Palayasin ninyo ang dalawang ito. Mula ngayon, ang mansyon ng pamilya Ong ay hindi na. Sila papapasukin kailanman. Lahat, hindi ganoon. Huwag kayong makinig lang sa kanyang panig. Huwag makinig sa kanya. Di sa iyo na lang. Hindi maitatanggi ang ebidensya. Tingnan niyo tong kahabag-habag na dalaga. Binubuli ng mga katulad ninyo. At hindi man lang kami makapagsalita. Direktor Mendoza, dahil iginagalang namin ang posisyon mo. Papayagan ka naming umalis ngayon. Umalis ka na lang dito. Binibining Lim, bilang isang saksi dito, wala ka bang sasabihin? Lahat, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ang babaeng ito, si Jasmine Cruz, naglagay ng droga sa inumin ni Direktor Mendoza. Pagkatapos, kinuha niya yung inuming may droga at ibinuhos sa sarili niya. Nagpakitang gilas talaga siya. Isang klasikong kaso ng magnanakaw na umiiyak ng magnanakaw. Binibining Lim, iginagalang kita bilang anak ng pinakamayamang tao. Pero hindi ko inakalang makikipagsabuatan ka sa kanila at maninirang puri sa akin. Mananaig. Ang katarungan. Lolo Ong, pakilinaw naman po ang pangalan ko.
Lahat ng narito ay kilalang tao sa lungsod ng liwanag. Hayaan niyo akong magtanong. Kapag lumabas ang katotohanan, sino ang mananagot? Binata, kung mapatutunayan naming inosente ka, personal kong babayaran ito sa iyo. Hindi na kailangan ng paumanhin. Ang gusto ko lang, ay linisin ang pangalan namin sa harap ng lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang ebidensya. Lolo Ong, baka dapat kalimutan na lang natin ito. Natatakot ako baka pag initan nila ako mamaya. Dalaga. Basta't hindi ka nagsisinungaling. Ang pamilya Ong ang sasalo sa iyo mula ngayon. Napakasamang babae. Ako, si Rina Lim, tandaan mo ang sinasabi ko. Ano man ang kahihinatnan. Pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin kong tapos ka na sa lungsod ng baybayin. Mga kababayan, Napagkatiwalaan ka namin ng husto, at niloko mo ang lahat. Napakababa, kung hindi na itala ni Ginoong Santos ang ebidensya. Na-frame sana si Director Mendoza. Ang katulad mo ay dapat arestuhin. Ikaw. Ginoong Ong. Ano nang nangyari? Bilis, tumawag ng ambulansya. magaling kang magpanggap, ha? Hindi yan totoo, Serena. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko sinadyang gawin yon. Kaya sinadyang ginawa mo. Serena, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka. Magkasama tayo sa klase sa kolehiyo ng 4 na taon, at ganito ang pagtrato mo sa akin. Sabihin mo sa akin, bakit mo nilagay ang droga sa inumin ko? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako, gusto ko lang kunin ang listahan ng mga distributor mula sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng tama. Dahil sa isang resource lang. Ginamit mo ang ganitong kasuklam-suklam na trick. Serena, hindi na ako maglakas loob na gawin yon ulit. Patawarin mo ako. Wala kang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ang layunin mo sa paglalagay ng droga sa kanya, hindi para sa anumang listahan. Gusto mong gamitin ang pagkakataong ito para kunin ang mga nakakahiya na litrato, nasisirain ang reputasyon niya bilang isang katunggali. Gusto mong nakawin lahat ng resources niya. Gusto mong umakyat sa patay na katawan niya para umangat. Tama ba ako? Nagsisinungaling ka. Hahaha. Kung hindi mo gustong malaman ng mga tao, hindi mo dapat ginawa yon. Kung nagsisinungaling ako o hindi, alam mo ang katotohanan sa puso mo. Serena, Terena. Huwag mong sayangin ng isa pang segundo sa basurang ito. Mio, talagang hindi ko sapat ang pasasalamat ko sa iyo para sa araw na ito. Kung wala ka, wala akong ideya. Ano ang mangyayari? Well, malamang magiging. Headline bukas. CEO ng grupo ng Liwanag Yelo. Sa kompromisong pagkakalat ng larawan. Hey! Wow! Pero, hindi mo naman kailangan maging ganito ka-blunt tungkol dito. Hey! Gusto mo bang patayin ang hero mo? Matapos kong iligtas ka, babaliktad ka na agad sa akin? Director Mendoza, ang pagkakaroon ng lalaking katulad ni Leo sa tabi mo ay tunay na biyaya. Dapat mong pahalagahan yon. Narinig mo yon? Kahit ang outsider ay sinasabi sa'yo na pahalagahan ako. Serena, uwi na tayo. Ako, ayoko pang umuwi. Mio, samahan mo ako mag-drive. Gusto mong mag-drive sa ganitong oras? May iniisip ka. Sige, sasama ako sa'yo. Medical skills? Master yun sa loob ng 5 minuto. Madali lang yan. Anong nangyari at dito kayo natutulog? Hindi. Anong problema ninyong tatlo? Mukha kayong pagod na pagod. Huwag mo nang itanong. Kasalanan lahat ito ni Stella. Pinanood niya kami ng horror movie kagabi. Sobrang na-enjoy niya. Pers ako, natakot ng husto kaya hindi nakatulog. Ha, madali lang yan. Sa susunod na manood kayo, bagalan nyo ng 10 beses. Mababawasan ng 10 beses ang lakas ng multo. Siguradong hindi na nakakatakot. Hoy, tama ka. Hoy, Leo. Busy ka ba ngayon? Pwede mo ba akong hatid sa lungsod ng ilog? Ay, sakto. Pupunta rin naman ako sa lungsod ng ilog ngayon. Ha, Ayos, pupunta rin ako sa lungsod ng ilog ngayon para sa kaarawan ng best friend ko.
Pero hindi pa kasi ganap na gumagaling ang paa ko. Sumasakit tuwing apak ko sa gas. Pwede mo ba akong isabay sa biyahe mo? Sige, pero may uunahin lang akong gawin. Okay lang ba sa'yo yon? Walang problema. Gawin mo muna ang kailangan mo. Hatid mo na lang ako mamaya. Magpapalit muna ako ng damit. Sige, go. Eto, para sa'yo. Leo, bakit ka pa bumili ng gamot? Oo, para sa'yo. Hindi ba napilay ang bukong-bukong mo? Hindi pa rin gumagaling? Maglagay ka ng isa sa mga patch na to gabi-gabi. At ito naman ay mga pampatibay ng buto. Inumin mo to 2 beses sa isang araw. Siguraduhin mong inumin mo ito ng tama sa oras, ha? Leo, wala ka namang gusto sa akin, di ba? Ha? Anong pinagsasabi mo, superstar? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Well, tita mo siya. Pamilya tayo. Salamat. Anyway, bastos. Lolo, Sir, anong nangyari? Sir, tulungan niyo ang matandang hukluban. Paraan. Doktor ako, paraan. Paraan. Doktor ako. Nakita na ang target. Lolo, anong nangyayari? Lolo, may tao. Tulungan mo ako. Ang matandang Ginoo ba ito ay nagkakaroon ng atake sa puso? tumawag ng ambulansya. Huwag kang makialam. Paano kung sisihin ka nila? Umalis sa daan. Gumalaw. Ako ay isang doktor. Payagan ako makadaan. Pero kung may mangyari sa matandang Ginoo, kailangan ninyong lahat suportahan ako. Ito ay isang impeksyon sa baga na nagdudulot ng pagbara sa kanyang daanan ng hangin. Kailangan nating operahan ngayon para maalis ito. Tumigil. Huwag mong subukang putulin siya. Bakit hindi? Kung hindi tayo mag-opera ngayon, mamamatay siya. Ang pagputol ay maaalis ang plema, pero hindi na siya muling makapagsasalita. Ang pagkawala ng boses niya ay mas mabuti kaysa mamatay. Papatayin mo siya. Umalis ka. Ako ang gagawa. Ginoo, umalis sa daan. Huwag mong pigilan ang doktor. Eksakto, siya ay isang eksperto. Ahem. Ayos na siya talaga. Bilasin niyo, tulungan niyo ang matandang Ginoo. Diyos ko, buhay siya. Ito ba ang tradisyonal na medisina ng Chino? Ang galing. Ang galing ng paggamit ng karayom parang sining. I-post natin to online. Siguradong mag-viral to. Matandang Ginoo. Matagal na itong sakit mo mula noong nalipasan ka ng lamig. Tapos naging sakit sa baga. Ganitong klaseng matagal ng sakit, hindi madaling gamutin ng tuluyan. Binata, ikaw ay isang milagrong doktor. Tama, mula pa yan noong nasa gyera ako. Matagal na yan. Matandang bayani pala kayo. May mahalagang lakad ako, aalis na ako. Huwag, pigilan niyo siya, hindi ka pwedeng umalis. Tagapagligtas ko, hindi pa nga kita na ipapasalamatan. Kung aalis ka na ngayon, paano kita mapapasalamatan? Matandang Ginoo, mayroon po ba kayong contact information? Bibisita ako sa inyo ng maayos mamaya. Sige. Sherry, ibigay mo ang numero mo sa Ginoong ito. Ayos. Matandang Ginoo, bawasan niyo ang paninigarilyo at pag-inom. At huwag kayong iinom ng malamig. Oo, syempre. Salamat. Hehe. Hoy, ano ang nangyari? Natapos mo ba ang ginagawa mo? Ang kaibigan mo ay nagpahintay sa iyo. Nang matagal, mapagkakatiwalaan ba siya? Hindi ko man lang siya nakita. Sayang ang biyahe ko. At walang nangyari. Sinabi ko na sa iyo, hindi talaga mukhang mapagkakatiwalaan simula pa. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako pinaghintay ng matagal? Nakapag-sek na ako ng 3 chismis ng mga celebrity. May naging problema. Pero naayos ko naman sa daan. Anyway, napaka-misteryoso. Ipadadala ko sa iyo ang address. Magmaneho ka na papunta doon ngayon. Ang kaibigan ko ay nagiging di mapakali.
Wow, pelikula ba ito? Ang teknik na karayom na ito na parang pelikula, ay siguradong malaki ang ginastos. Hoy, nasa taas. Bulag ba kayo? Hindi ba nakikita ninyo ang matandang hapluban? Ligtas na siya ngayon? Ang lihim na tarangkahan na karayom. Hindi ba yun ang matagal na nawawala? Na sinaunang teknik? Ang mga notes ng lolo ko ay nabanggit ito, pero kaunti lang. Sino siya? Parang alamat. Ang mga kaibigan ni Fisher ay narito na, at nasa cellphone ka pa, napakabastos. Anong nakapukaw ng atensyon mo? Wala ka sa sarili. Hindi ka ba nanonood ng pogi, no? Makinig ka, anak. Pupunta ka sa sentro medikal ng pagkakaisa para mag-training. Malaking bagay yan para sa pamilya natin. Walang dapat makagulo. Nanay, nagbabasa lang ako ng balita. Okay, papunta na ako. Ang lihim na tarangkahan na karayom. May tao na talagang nakagawa ng perpektong paggamit. Sino ba talaga siya? Kailangan ko siyang hanapin. Kahit anong mangyari, magiging apprentice ko siya. Wendy, nandito ka. Hindi ba yan ang maestro ng karayom sa video? Ayos, Wendy, may tinatago ka. Napogi na mas matanda sa amin. Ano? Hindi siya boyfriend ko. Hello, ako ang driver ni Binibining Mendoza. Siya ay driver. Talagang wala siyang gusto. Sa akin, ay naku, napakagwapo ng tao. At pinapasundo mo siya. Sayang ang talento niya. Binibining Mendoza, may gagawin ako. Pasok ka na, susando ko mamaya. CJ, Stella, ang driver mo, walang modo. Umalis lang ng ganon. Tanggalin mo agad. tanggalin? Ayos, para mahal namin siya. Ginang Tan, nag-drive siya para sa hipag ko. Pinilit ko lang siyang pumunta, para mag-overtime. Hindi pa rin yan katanggap-tanggap. Nasa trabaho siya, bilang driver. Dapat gumanap siya bilang isa. Nanay, pasok na tayo. Stella, kailan mo ba tatanggalin yung batikang chopper mo? Bakit ko siya tatanggalin? Para makuha ko siya, para maging chopper ko. Stella, talaga bang tsuper lang siya? Sa totoo lang, biyenan siya ng pamangkin ko. Ah, ganoon pala ang koneksyon ninyo. Stella, pwede mo bang ibigay sa akin ang contact niya? Ano? Ginoong Santos, abala ka pala ha? Anong meron? Nakita ko yung video ng pagliligtas mo sa isang tao sa mall noong isang araw. Talagang iba ang husay mo sa akupuntura. Desidido na ako. Kukunin kita bilang personal kong doktor. Pagalingin mo ako at sabihin mo ang gusto mong bayad. Kahit ano, Talaga? Anong alok mo? pera o kung ano man ang gusto mo. Kung kaya kong bayaran, sa iyo na. Pera. Hindi masama ang sobrang pera. Magkano? 30% ng shares ng grupo ng Tanawin sa dagat. 30%. Nababaliw ka ba? 35% lang ang kabuuan ng hawak ko. Gusto mo ng 30%, ganoon na lang. Hindi tama yan. Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay may hawak pa ring 54% ng mga shares. Ang sinasabi ko, dapat ilipat niya sa iyo ang mga shares. Impossible. Mas mahalaga sa kanya ang kumpanya, kaysa sa kanyang sariling buhay. Pero paano kung malaman niya na ang anak na pinalaki niya sa loob ng 20 taon ay hindi niya tunay na kadugo at na ikaw, ang kanyang anak na babae, ang kailangan niyang asahan para mag-alaga sa kanya habang buhay? Ano ang sinabi mo? Si Aidan Garcia. Hindi niya tunay na anak. Ang pagsusuri ng pagiging ama noon ay gawa ni Helen Garcia. Sinuhuli niya ang institusyon para pekain ito. Kaya kung pasunurin ng iyong ama, nailipat lahat ng kanyang shares sa iyo, at mapaparusahan ko si Aidan Garcia sa kanyang ginawa. Kaya sabihin mo sa akin, ang 30% ito, para sa iyong kapakanan, at sa buong grupo ng Tanawin sa dagat. Ay sulit ba? CJ, pumapayag ako. Hello. Gusto kong imbestigahan mo agad ang institusyong gumawa ng pagsusuri ng pagiging ama ni Aiden Garcia 20 taon na ang nakalipas. Nakuha ko na. Ha. Bitawan mo ako. Ha. Eva Reyes, Bodega ng Bundok Diwata.
Hello, Ava. Si Alex ito, bodyguard ni Ava Reyes. Nasa trabaho siya ngayon. Ano ba to? Hindi si Ava Reyes mismo. Pamilyar yung boses. Si Alex yung bodyguard nung nakaraan. Dahil nag-alerto ang sistema ng panganib, malubha ito. Si Leo Santos ito. Pakikuha mo ang boss mo. Nasa trabaho ang boss. Hindi siya pwedeng istorbohin. Kung kailangan mo siyang kausapin, pwedeng sabihin ko sa kanya pagkatapos, at tatawagan ka niya. May mali, masyadong kalmado ang tono niya. Wala yung, Pagmamadali na inaasahan mo sa isang emergency. Nagsisinungaling siya. Sabihin mo sa boss mo, na ang anak niyang si Fifi, ay nakagawa ng malaking gulo sa eskwelahan. Sabihin mong iwan niya lahat ng ginagawa niya, at pumunta rito agad. Naiintindihan ko, Ginoong Santos. Sasabihin ko agad sa boss. May problema. Talagang may problema. Ek. Halika rito, tingnan kita. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Hindi ka naman niya inaapi, di ba? Mabuting tao si Leo. Hindi niya ako inaapi. Sa totoo lang, maayos naman ang pag-aalaga niya sa akin. Tara na. Reyna, sakto ang dating mo. May urgent akong aasikasuhin. Ikaw muna ang bahala kay Rosie. Oy. Paano yung treatment ngayon? Ha, pag-uusapan natin yan pagbalik ko mamayang hapon. Kung hindi ako makabalik, sa susunod na lang. Alex. Ikaw si Alex? Leo. Ava. Traidor si Alex. Yung ingay na yon, mga tauhan nila para sa'yo. Array. Hulihin ang babaeng iyon, huwag ninyong saktan. Ang iba naman, wala akong pakialam kung mabuhay sila o mamatay. May dugo sa mga kamay ng tatlong iyon. Kayong dalawa, protektahan ninyo si Ginang Reyes. Leo, ingat. Hala! Leo, okay ka lang. Okay lang, gasgas lang. Kaninang umaga nang tumawag ako sa'yo. Si Alex ang sumagot. Siya ang problema. Umalis na tayo dito. Alex, ang traidor. Sabihin mo sa general na manager ng seguridad ng Bundok Diwata, na may kalahating oras siya para dalhin ang kanyang mga tauhan sa Bodega 1. Sige. Ang tanga talaga. Marcus Garcia. Ikaw ba ang nag-ayos ng mga taong ito? Ginang Reyes, ako ay isang sibilisadong negosyante. Hindi ko ginagawa ang mga ganitong awayan. Nasa likod lang ako ng mga pangyayari. Nagpapalala lang ng sitwasyon. Sayang, hindi ka nasunog. Noon, sinira mo ang asawa ko dahil sa pera. Kahit mamatay ako ngayon. Ang negosyong bakal sa Bundok Diwata, hindi mapupunta sa iyo. Sino nagsabing gusto kong kunin ang negosyo mo? Ikaw ang gusto kong makuha. Kapag akin ka na, ang negosyo mo, magiging akin din, di ba? Kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita gugustuhin kailanman. Ginang Reyes, gusto ko yang matuwid at dalisay mong sigasig. Lumabas ka, umalis ka sa harap ko, ngayon din. Hoy, Ginang Reyes, mukhang narating na rin natin ang puntong ito. Aalis na ako. Pero bago ako umalis, gusto kong makita kang ganap na nawawalan ng pag-asa. Hahaha. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka. Iyan ang tunog ng katarungan. Leo, tumakbo ka, isasangkot nila ako. isasangkot ka? Simula pa lang, bitag na ito niya. Kung pumayag akong maging babae niya, ayos sana ang lahat. Kung tumanggi ako, natatakot ako, na ang natitirang buhay ko ay sa loob ng rehas. Huwag kang magpanik. Hindi pa naman napakasama ng sitwasyon. Huwag kang sumuko. Leo, kung makakalabas ako ng ligtas, ako, papayag akong maging tayo. Habang buhay, makinig ka sa akin at umalis ka, ngayon. Alis. Sige, huwag kang mag-alala. Pangako, ilalabas kita dito. Aalis na ako.
Boss, habulin ba natin siya? Hindi. Kung hahayaan lang nating maaresto ang walang hiyang ito, parang napakadali lang ng parusa para sa kanya. Babawiin natin siya sa susunod. Naglakas loob siyang makialam sa babae ko. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Anong gagawin natin? Paano natin siya mailalabas? Gamitin ang mga koneksyon ng pamilyahan. Hindi. Ang matandang Ginoo ay matuwid at hindi nagpapadala. Hindi siya magbibigay ng espesyal na pagsasaalang-alang para dito. Links. Kailangan kong imbestigahan mo ang isang tao, ang lalaking nagngangalang Marquez Garcia. Kalikutin ng lahat ng baho niya, lahat mula sa kanyang kabataan hanggang sa kasalukuyan. Madali lang. May tao sa organisasyon namin, na espesyalista sa ganito, tinatawag siyang BAT. Hoy, iwa-waive ko ang finder's fee. Kapag natapos ang trabaho, makakatanggap ka ng $1,000,000. Susugod ako kahit sa apoy at tubig. Ninong, sabihin ko sa'yo, mula ngayon, hindi mo na kailangang tratuhin ako bilang tao. Gawin mo lang akong hayop sa trabaho. Hihihihi. Ito ay... Leo. Tawagin mo lang ako na Bat. Siya ay tagalinis na nagtitipon ng impormasyon. Bat. Malakas ang pandinig. Mataas ang lipad. Malayo ang naririnig. May progreso ba? Huwag kang mag-alala, boss. Handa na. Hindi married si Marquez Garcia. Pero may anak sa labas siya. Ang pangalan niya ay Hugo Garcia. Nakatira siya sa numero 18, mga Villa ng Baybayin. Kagabi, pumunta si Marquez Garcia sa Dragon Hill. Hindi pa siya nakabalik. Sa bahay, Hugo Garcia lang at ang yaya niya ang nandoon. At 2 tanod. Marquez Garcia, nakikipagsabuatan sa tagapangulo ng Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Ilog. Nakapagtipo na ako ng ebidensya ng kanilang mga krimen at korupsyon. Lahat. Mabuti, napakabuti. Magpatuloy ayon sa plano. Oo. Leo, ano ba ang nangyayari sa pangit na panahon? Biglang bumuhos ng walang dahilan. Leo, dito. Leo. Iyon ang bilya ni Marquez Garcia, Hugo Garcia, at ang yaya, parehong tulog. Sa pasukan, may 2 tanod, nagbabantay. Ang pagpasok ng tahimik. Maaring maging problema. Bakit kailangang magpasok ng tahimik? Hindi ba mas simple, ang pumasok lang ng diretso? Leo, paano tayo magiging ganito kahalata? Ako na ang bahala sa 2 gwardiya. Magtago muna kayong 2. Hintayin ninyo ang senadorias ko. Sige. Buksan ninyo, kaibigan kami. Nandito kami para ihatid ang pera. Bakit hindi pa namin kayo nakikita dati? Inimbita ako ni Ginoong Garcia. Sabi niya, ngayong gabi, may dinukot sa kanyang anak. Para sa bawat isa sa inyo, $1,000,000 ang premyo. Kaya itong pera. Sandali lang, bubuksan ko na ang pinto. Ilapag mo ang bag. Tapos, umatras ka ng 5 hakbang. Sabi ko na nga, kaibigan kami, tama na ang kalokohan. Kung maantala natin ang negosyo ng boss, sino ang mananagot? HMPH. Pasok kayo rito, bilis, tuloy kayo. Hala, fair, lahat ba talaga ng perang ito? Para sa amin? Eksaktong $2,000,000, walang kulang. I-asterisk ni na. Kailan pa naging ganito kabait? Ang boss, bahala na. Binigay ng boss, kunin natin. Nang ahas kang magkamal ng pera sa akin? Ang kapal ng mukha mo, Leo. Ang galing ng plano mong yan sa pera. Mas maganda pa yan kaysa bitag ng pag-ibig. Tama na ang daldal. Magtrabaho na kayo. Sige. Kayo, sino ba kayo? Huwag kayong maingay, o babarilin kita. Nasaan si Hugo Garcia? Sa itaas sa 2 palapag. Sa kaliwang bahagi. Ang pangalawang kwarto yung pangalawa. Ako na ang bahala, Leo. Sige. Masyadong marahas yan. Bata lang siya.
Ang aming Leo, ang away niya sa lalaking Garcia na iyon ay galing pa sa nakaraang henerasyon. Huwag ninyong ipasa ang pagkamuhi na iyon sa susunod na henerasyon. HMPH, madali lang ang solusyon. Siguraduhin lang, na walang susunod na henerasyon ang pamilyang Garcia. Ay nako, sa totoo lang, may punto siya, kayong dalawang loko-loko, tama na ang biro. Balik tayo sa trabaho. Magsalita ka. Numero ng tatay mo? Pakiusap, huwag ninyo akong patayin. Estudyante lang po ako, hindi ko naman sinabing papatayin kita. Ang gusto ko lang ay ang contact info ng tatay mo. Po, Ano ba? hoy, estudyante rin ako. Mukha kang nasa 30 anyos. Anong eskwelahan mo? Driving school, kakatapos ko lang mag-graduate. Ha ha ha. Akala mo nakakatawa ka? But, hoy, driving school yan, counted yan. Ha ha ha, Estudyante naman siya, technically. ha ha ha. Huwag kang magpakyut sa akin. Nagpapalipas ka lang ng oras. Ibigay mo na lang ang numero ng tatay mo. Magbibilang ako hanggang 3. Sige na, sige na. Ang numero ay 1, 3, 8. 3, 8, 3, 8. 4, 3, 8. Garcia, aking kaibigan. Hayaan mong ako ang unang bumabati sa'yo sa pagkapanalo sa puso ng dalaga. Ha ha ha. Salamat Tagapangulo de la Cruz. Kapag tapos na ito, ang iyong konsiderasyon, hindi magkukulang ng kahit isang pusing. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Nakuha ko na. Uwi na ako ngayon. Tagapangulo de la Cruz. Anong nangyayari? Tagapangulo de la Cruz. Anong nangyayari? Naglabas ng malaking balita ang media tungkol sa Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Ilog sa isang malaking eskandalo ng katiwalian. At ikaw din ang pinag-uusapan nila. Sinasabi nila na yung mga masasamang loob ay ikaw ang umupa, nabanggit pa nila ang bawat detalye. Stang ina. Stang ina. Tagapangulo de la Cruz, simula't nagsimula na tayo, kailangan nating tapusin ito. Hindi natin yan pwedeng gawin, aking kaibigan. Nakipag-ugnayan na rin sila sa istasyon ng AC. Kung tayo ang kikilos. Bukas ng umaga, nasa balita na tayo lahat. Siya kaya? Sino? Yung lalaking umakyat sa pader at nakatakas kahapon. Hindi ko inisip ng husto. Hindi ko akalain, nasisirain niya tayo, ng ganito kalala. Huli na ang lahat para magsisi. Kahit papaano, hindi ako, sasabay sa kanila. Ano ang balak mong gawin? Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Kung pakakawalan natin ngayon si Ava Reyes, ang unang gagawin niya pagkalaya ay maghihiganti sa atin. Hindi na tayo muling makakakuha ng ganitong pagkakataon. Hello? Sino ito? Ako ito. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo. Tungkol ito sa anak mo. Sabi niya, gutom na raw siya. Gusto niyang dalhan mo siya ng merienda. Sino ka ba? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Hey! Dapat alam mo kung sino ako. Kapag natapos na ang huling pagkain ng iyong anak, papaalisin ko na siya. Ano sa tingin mo? Leo. Huminahon ka, Leo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Gagawin ko. 3:00 na ng madaling araw. Bago mag 6:00 ng umaga, gusto kong makita si Ava Reyes. Ligtas at buo, nasa lungsod ng liwanag. Kaya mo ba yon? Kaya ko yon. Mabuti. Napakabuti. Sasamahan ako ng anak mo. Kapag nakita ko na si Ava Reyes, pauuwiin ko siya. Aking kaibigan. Nagbago na ang mga plano, Tagapangulo de la Cruz. Hinuli niya ang anak ko. Ano sa tingin mo? Paunahin ba nating pakawalan si Ava? Hinuli natin si Ava Reyes dahil kapaki-pakinabang ito sa ating dalawa. Ngayon, wala pa rito ang pera at gusto mo lang napakawalan ko siya. Hindi ba magiging? Sasayangin lang ang lahat ng pagsisikap ko. Ang matandang yon, gusto niyang makakuha ng malaking porsyento sa akin. Huwag kang mag-alala, Tagapangulo de la Cruz, kahit hindi magtagumpay. Ang pondo na ipinangako ko sa'yo ay hindi magkukulang kahit piso. Hahaha, napakagaling. Laging masarap makipagnegosyo sa isang tulad mo na prangka, Marcos. Dapat ay bitag ito na ikamamatay ko. Paano ba ako nakalabas? Teka, baka naman. Si Leo. Boss, sigurado ako, si Leo ang dahilan. Kung bakit nakalabas ka, bakit hindi mo na lang siya tawagan at tanungin? Hindi ngayon. Una, kunin mo ang team at siguraduhin ang lahat ng gwardya sa bodega ng Bundok Diwata. Alamin ang totoo sa likod nito. Nagnanakaw ng bakal ang general na manager. Tiyak na kasabwat niya, ang veterano ng kumpanyang iyon, si Wang Haibo.
At ang matandang lalaking iyon, si Tagapangulo de la Cruz. Walang dapat makatakas sa kanila. Boss, paano naman si Marcus Garcia? Mag-aayos ako ng isang maliit na pagpupulong. Kasama ang kanyang mga negosyong kasosyo. Una, gagawin ko siyang mabangkarote. Pagkatapos, mawawala siya sa mundong ito. Nauunawaan. At tungkol kina Juan at Yu, malubha ang kanilang mga sugat nang iligtas nila ako. Bigyan mo sila ng 3 buwang bayad na bakasyon. Tungkol naman kay Alex, ang taksil na iyon, ang dambuhalang traidor. Hoy, Ava. Nakalabas ka na. Leo, nakalabas na ako ngayon. Salamat, papauwi na ako sa lungsod ng baybayin. Natutuwa akong nakalabas ka na. Pagod na pagod ka siguro. Umuwi ka muna at matulog. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Leo, pagod na pagod ako. Pero hindi ako inaantok. Hanggat hindi natin ito nalulutas, hindi ako makatulog. Nasaan ka? Pupunta ako dyan. Sige. Pumunta ka sa Pook ng Maharlika, Villa 1. Hihintayin kita rito. Pook ng Maharlika, ang pinakamarangyang mansyon sa lungsod ng baybayin. Hindi ba doon nakatira ang misteryosong pinakamayamang lalaki? Paano mo? Ang bahay na ito ngayon ay akin na. Baguhan pa lang siya, di ba? Paano niya nabili ang 1 bilyong pisong mansyon? Anong mga lihim ang mayroon siya? Leo, hintayin mo ako doon. Talagang pupunta ako bago mag-alasay. Pumunta sa Pook ng Maharlika. Opo. Boss, hindi mo pa sinasabi kung ano ang gagawin kay Alex. Ay pakain mo siya sa mga isda. Ganun po. Leo. Leo. Paano mo nalaman na nasa panganib ako kahapon? May gusto sana akong sabihin sa'yo kahapon. Pero, sumagot ang bodyguard mong si Alex. Sa boses pa lang niya, halatang naguguluhan siya, at hindi makapagsalita ng maayos. Kaya tiniyak ko. At tama nga, may tinatago siya. Kaya, diretso akong pumunta sa bodega ng Bundok Diwata para hanapin ka. Sa isang tawag lang. Alam mo nang may problema ako. Hindi naman ganun. Mas nangingibabaw. Ang sobrang pag-aalala ko sa'yo. Leo, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako nakauwi. 1 beses mo na akong iniligtas. At ngayon, iniligtas mo na naman ako. Ngayon, 2 buhay na. Ang utang ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi kailangan yan sa atin. Sige. Uuwi na muna ako at magpapahinga. Kapag naayos ko na tong gulo, pupuntahan kita. Ava, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin kahapon? Ano yon? Nagpapanggap ka pa rin? Sabi mo, kung makakalabas ka ngayon, papayag kang maging akin. Kailan ko yun sinabi? Bakit ka gising ng maaga? Dapat matulog ka pa. Sino ang nag-iwan ng mga itim na medyas sa banyo? Nagdala ka ba ng ibang babae dito? Yung si Reyna Lim. Umalis na, pero may iniwan pa rin patibong para sa akin. Ava, pakinggan mo ako. Ang bahay na ito ay... Leo, hindi na kailangang magpaliwanag. Alam ko. Hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Ava, sinusubukan mo bang? Gamitin lang ako at pagkatapos ay aalis ka na? Leo, hindi ito magwawagi. Ang pamilya mo, ang anak mo ay hindi aayon. Kaysa magdusa mamaya, hayaan na lang natin ang mga bagay na ganito. Sige, Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon, hindi para sa'yo. sapat na yan para sa akin. Na mayroon kang ganito, kontento na ako. Leo, kapag ikinasal ka na, ako, pangako, aalis ako sa iyo. At talagang hindi kita gagambalain. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang iwan mo ako. Habang buhay. Ikaw lang ang magiging babae ko. Pero ikakasal ka rin sooner or later. Hindi ko kaya. Pwede namang hindi ako magpakasal. Pwedeng hindi ako mag-asawa habang buhay. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Basta masaya ka, yun lang ang mahalaga. Leo Santos,
Nag-usap kami buong gabi kahapon. Sa edad ko, pagod na pagod ako. Ava Reyes. Kailangan kong pumunta sa trabaho. Aalis na ako. Ava Reyes. Magpahinga lang sa bahay. Maghintay ka sa akin. Papunta na ako sa trabaho. MMHMM. Anong ginagawa ninyo dito? Leo Santos. Nagkautang kami ng pasasalamat sa iyo, pero ang pagmamahal ay hindi pagbabayad ng utang. Ngayon, kailangan mong bigyan kami ng direktang sagot. Pagpapaliwanag, isang salita lang ang kailangan ko sa kanya. Leo Santos, may feelings ka ba para sa akin o wala? Walang pag-iwas-iwasan. Leo Santos. Iniligtas mo ang buhay ko, at nakapasok ka sa puso ko. Simple lang ang mundo ko. Ikaw lang ang nandito. Leo Santos, magkaalyado tayo. Pero ang pagiging anak na lalaki ng pamilya Lim, hindi ka interesado. Kahit gaano kagaling ang mga kakayahan ko sa medisina, hindi nila mahaharap ang paghihirap mula sa inyong apat. Nakataya ang buhay ko dito. Makinig kayo, lahat. Isa lang ako hamak na gwardya. Anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa lahat ng ito? So sino ang pipiliin?